Ngayon nga po palang araw ay dumating na nga po pala yung bill namin ng kuryente. At legit ka talagang mapapakamot sa ulo kapag ganito yung makikita mo. At naalala ko nga po pala sa mga oras niyan ay may pinagbentahan nga po pala kami ng yelo. At agad-agad ko nga po pala tong pinuntahan para kunin yung laman at bilangin na rin. Bali dyan nga po pala sa pinagbentahan ng yelo, dyan nga po pala kami nakuha ng pambayad ng kuryente. At para ngang may pumipigil sa amin na wag kunin yung pinagbentahan ng yelo. At syempre, hindi naman pwedeng hindi natin kukunin yung pinagbentahan ng yelo kasi mapuputulan kami ng kuryente niyan. At sa mga oras nga po palang yan ay binibilang na nga po pala namin ni Mrs. yung pinagbentahan namin ng yelo. At ako nga po pala ang nakatokong bilangin yung buo at si Mrs. naman ay sa barya. Para nang sa ganon ay mabilis kaming dalawa matapos sa pagbibilang. At mabuti na nga lang po medyo marami-rami yung buo ngayon. Hindi po kagaya nung nakarambuan ay puro barya. Kaya medyo natagal lang kami nun sa pagbibilang. Pero sa totoo lang po kahit 5 oras kaming abutin dyan sa pagbibilang ng mga pipisuin ay okay lang. Ang mahal na babayaran namin yung aming mga bills. At sa mga oras nga po palang yan ay natapos ko ng bilangin yung mga buo. Kaya tinutulungan ko na si Mrs. magbilang nung barya. At habang ang nagbibilang kami ni Mrs. ng barya ay sakto naman nagising yung aming bunso at umiiyak. At ang kinalabasan ay ako na lang ang nagtuloy ng pagbibilang. At habang ang nagbibilang ako ay may nagpapapansin naman sa akin. At kung sino ka mang nagpapapansin ka, nakakadalawa ka na. At subukan mo pang magpangatlo at talagang tatakbo na ako. At bali nga po pala sa mga oras niyan ay matatapos na ako sa aking pagbibilang. At ma-share ko na nga lang po pala sa inyo, dati nga po pala iisa nga lang po pala yung rep namin. At yung rep nga po palang yun ay yung two-door kung saan kunting yelo at frozen lang yung mailalagay. Kaya nag-decide na talaga kami ni Mrs. na bumili pa ng isang rep. Nang sa ganun marami na kaming mailagay na yelo at frozen. Dati po kasi nung iisa yung rep namin nauubusan po talaga kami ng yelo at saka frozen na pambili. Pero simula nga nung bumili kami ng pangalawang rep ay hindi na kami nauubusan ng yelo at saka ng frozen. At yan nga po palang makikita nyo sa video, yan nga po pala yung binili naming rep. At bali freezer nga lang po pala siya. At oo nga po pala, bali 60 piraso nga po pala ng yelo ang kasya dyan. At dahil 3 layer na nga po pala ng yelo yung wala na, di gagawa na rin ako. Para mamayang gabi ay hindi na ako gagawa. Sa totoo nga lang po, napakahirap nga po pala gumawa ng yelo sa gabi. Yun po kasi yung mga oras na mabenta. Kaya kung gagawa ko ng yelo sa gabi ay matatagalan lang ako matapos sa kadahilan ng tayo ako ng tayo para magbenta sa mga bibili. Kaya sa hapon pa lang kapag nakita kong marami ng bawas yung rep ay gagawa na ako ng yelo para nang sa ganun pagdating sa gabi ay petex na ako. At sa totoo nga lang po, yung pong paggagawa ng yelo, minsan ang kinakatamaran ko. Hindi po kasi minsan maiwasan na magpaltos yung kamay ko sa daming ginagawa kong yelo. Lalo na po sa tag-init. Pero sa totoo lang po, hanggang tamad lang naman po ako. Kahit po kasi magsugat-sugat pa yung kamay ko, maisip ko pa lang yung bill namin sa kuryente ay talagang mapapagawa ako ng yelo. Kahit gaano pa karaming yelo yan.